Katulad po ng halimbawa, itong AB Leisure Exponent Inc. Yung mga games niya po, ito yung DG Plus, Arena Plus, Bingo Plus. Ito po yata yung nag-sponsor nung isang concert. Ngayon lang, pati po ako ay kanyang idinawit. Nagpapatawa po siya. Nakita niya yung dating Senador Grace po na nagtatawa. Natawa po at siguro naging successful siya. Napatawa niya si Senador Grace po. Bigla ba niya naman sinabi, tingnan niyo yung mukha ni Marcoleta kung matatawa kayo. Napakawalang hiya nung tao na yun, Mr. Chair. Ayaw ko na pong patuksin siya. Ang nag-sponsor po yung DG Plus. Kaya po lumalaki po eh. Gumagamit po sila ng ganong klaseng mga sikat na mga tao. I believe, Mr. Chair, the BSP should issue a suspension order to e-wallet platforms to deny links to all these online game platforms para wala nang pag-uusapan. Can the BSP do that? Or we direct the BSP supervised institutions to take down and remove all icons and links redirecting to online gambling sites. When did you order, Deputy Governor? Today, Your Honor. So, tapos today lang kayo nag-order? Kasi may hearing today. Your Honor, if I may, Hindi, kasi ang sagot nyo kay Senator Marcoleta, kulang na lang pumalakpak ako eh. Papalakpak kasi dapat talaga ako kasi at least umaksyon kayo kaagad. Kasi yung governor nyo, ang ganda ng statement, dapat daw mahigpit. Pero wala namang aksyon. Be very clear here kasi hindi lokohan tong hearing na to eh. Diba? Sana sinabi yung kanina, sir, it took us time and everything but we're giving them 48 hours. Eh sinabi nyo hindi, you ordered them na eh. Pag binuksan mo ngayon, meron eh. Hindi po ba? Seryoso, pinag-uusapan natin eh. Lokohan ba to? Babalikan ko lang po si BSP. Kailan mo magtatapos itong 48 hours? it starts from today. Kailangan po matatapos? Anong araw po yan? That's 2 days sa Saturday, Your Honor. Sa Saturday. So sa Saturday, in-expect natin na committee na ito na wala ng games yan sa e-wallet na yan. By end of Sa Saturday. Saturday. Apo. Anong oras po sa Saturday? Umaga, tanghali, gabi? 48 hours po, so we give them until the end of Saturday to remove. End of the Saturday. So ibig sabihin, sige, pagbibigyan kita, Sunday morning, hindi ko na makita yung games sa mga e-wallets. Apo, wala na. Pag may nakikita po ako, iko-content kita. Ano, para malinaw po tayo, hindi yung, sabi nga ni Senator Cayetano, wag mo ninyo biru-biruin na committee na ito. We have a problem. We have a crisis. Hindi po ito basta-basta. We are facing crisis, Mr. BSP, sir. And when you say, Saturday po, huling oras na Saturday, sige, pagbibigyan kita hanggang Sunday. Pag Sunday morning, meron pa pong mga games sa mga e-wallet, sir. Iko-contempt ka namin. Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan. Kumusta po kayong lahat? Saan man dako po kayo naroon, sana'y nasa mabuti po kayong kalagayan. Lalong-lalo na po sa ating mga kababayan OFW sa iba't ibang panig ng mundo. Mabuhay po kayong lahat. Saludo po kami sa inyong sipag, tatag at determinasyon para sa inyong pamilya at para sa bayan. At ngayon nga po ay nandito na naman tayo sa panibagong reaksyon sa mga bago at may init na kaganapan dito sa ating bansa. At ito nga mga kababayan, pag-usapan natin itong naging hearing po dito sa Senado mga kababayan. Ito po ay patungkol sa lumalala at talaga namang marami na ang pamilya ang apektado dahil nga po dito sa mga online sugal na ito mga kababayan. Base po sa hearing na ito, pinag-uusapan nila kung ito ay ibaba na ng tuluyan o kakaroon lang ng mahigpit na regulation. At dito nga mga kababayan ay medyo nasabon nga itong isang opisyal ng Central Bank dahil nga sila yung nagbibigay ng lisensya sa mga e-wallet. Dito po talaga medyo dito maraming natutukso dahil nga po pagkabukas nila ng kanilang mga e-wallet pwede silang maglaro, pwede silang tumaya agad-agad. Halimbawa, yung mga bata na nanghiram lang ng telepono sa kanilang mga magulang, pag binuksan nila yung GCash ng cellphone ng kanilang magulang o kapatid o tito o tita, pwede na silang maglaro, pwede na silang tumaya. Kaya ito po yung nais na masolusyonan ng ating mga mambabatas, mga kababayan. Panoorin na po natin ang video ito. Pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, ay mag-subscribe ka na at i-click mo na din ang notification bell para maging updated ka sa mga susunod pa nating video. Paki-like at paki-share mo na din ang video ito sa iba pa nating mga kababayan. Maraming salamat po. Ako po ay miyembro ng Iglesia ni Cristo kaya kapag ako po ay nagsugal, matitiwalag po ako. Kaya alam na po ninyo kung anong posisyon ko dito. Kaya lang bago po natin gawin ang dapat gawin, gusto ko malaman kung gaano tayo kahanda. Halimbawa, total ban. Ano rin total ban ang ating napag-usapan? Gaano tayo kaseryoso? Kasi po,
kunwari yung online gambling platforms na isara nating lahat. Eh, paano yung waiting? Ako po, grade 1 pa lang ako, may waiting na sa amin. Hanggang ngayon, nandun pa rin po. So, nagsasara tayo, pero bukas tayo sa iba. So, baka mamaya sabihin ng tao, hindi naman totoo yung pinagsasabi ng mga senador na ito. Gusto ko po, seryosohan. Gaano po tayo kaseryoso na gawin natin lahat to? Kasi po, tingnan ninyo, sa public administration, meron po tayong mga key principles in public policy. Ang nakaakma pong key principle in public policy sa ganitong klaseng suliranin, yung pong tinatawag nilang Pareto efficiency. Minsan tinatawag pa rin itong Pareto optimality. Ano po ibig sabihin nun? It describes a situation where a state is supposed to allocate resources in a way that makes it impossible to make one very happy but also making the other very, very sad. Tingnan po ninyo, in accordance with the charter and the governing board of the PAGCOR, yung earnings are distributed as follows. 5% of winning goes to BIR as franchise tax. 50% of the 90% balance goes to the National Treasury as national government mandated income share. Cities hosting PAGCOR casinos are given fixed amount for their respective community projects. Ito po yung pang corporate income tax. 5% of the balance after the franchise tax and national government mandated income share goes to the Philippine Sports Commission for the country's sports development programs. 1% of net income goes to the Board of Claims. Dangerous Drugs Board, 5 million a month. It provides funds for the implementation of comprehensive dangerous drugs for the establishment, maintenance, operation of drug rehabilitation centers, and the Sports Incentives and Benefits Act. PAGCOR is also in coordination with the Department of Energy, ay ini-implement po nila yung RA 9153 or the Renewable Energy Act of 2008. Patas mo yata ito, Senator Zubiri. O a funding which will be sourced from 15% of PAGCOR's annual net income. Remaining balance of PAGCOR's income is remitted to the social fund to sustain the priority projects of the Office of the President. 50% of the national government share from PAGCOR's gaming income shall be transferred to PhilHealth to fund the Universal Healthcare Center. O paano po ngayon yan? Napakaraming tatamaan ngayon. Paano natin sasagutin ngayon ng biglaan sa ating mga kababayan to? Nang hindi tayo pagsususpetsahan na gagaling-galingan ng mga senador na ito pero baka wala ring magawa. Gusto nating iban talaga. Ako po, number 1, gusto ko ring iban yan. But let's face it, bakit po naging salot ito, sabi ng ating chairman? Gaano kalaki yung salot? Bakit lumaki yung salot? Anong ginagawa ng PAGCOR? Ang PAGCOR po, sa aking pagkakaalam, kayo po ang may mandato nito, Presidential Decree 1869 as amended by PD 1993, Executive Order 260, at saka RA 9487. Whereas, sabi po niya rito, let me read this, Mr. Chair. PAGCOR's operation has enabled the government to identify the potential sources of additional revenue, provided games of chance are strictly managed and made subject to close scrutiny, regulation, supervision, and control of the government. Bakit nagkaroon ng breakdown ng control, ng supervision, ng scrutiny? Bakit sa ngayon sa mga nagsipagsalita ng mga kasama ko ay lumala ng lumala and we're facing a social ogre siguro. Ano po ang ginagawa ng DICT, for example? Kayo po ay magbabantay din dito. So ito po lahat pag-usapan muna natin. Sino-sino po ba ang may-ari ng mga online game Yun.
platforms. Dapat malaman dyan. Siguro po, kailangan isubmit sa atin ang PAGCOR. Sino po yung malalaki talaga? Halimbawa po, sino ang may-ari ng AB Leisure Exponent Inc.? Sino yung may-ari ng Gabin Ventures Inc., GVI? Sino yung may-ari ng Playmate Leisure Solutions Corporation? Sino may-ari ng PhilWeb Corporation? 4 lang po yung babanggitin ko. I was informed that these 4 online gaming operators corner more than 80% of the entire market for this Grabe. gambling operation. Sino po itong mga lalaking? Kilala ko po lahat ito, kaya lang gusto ko marinig sa PAGCOR. Isasubmit nyo po ba sa komite kung sino-sino ang may-ari ng mga gaming platforms na ito? Mr. PAGCOR, can you make a commitment na isubmit po ninyo? Your Honor, we will submit the list and the beneficial owners of all the companies that not only you have mentioned, but lahat na po yung kulang 70 lang po kasi yung may lisensya. Meron So- pong purely online lang, merong physical casino at meron ding online casino. Opo, Your Honor, amin pong isusumite ang 2 uri ng pagmamayari na inyong tinatanong. Una po, yung sa land-based casinos, yun po yung tinatawag ng mga integrated resorts. So kung saan yun po ay may mga iba't ibang pag-aari din. Ngayon meron din po yung mga land-based casinos na yon na integrated resorts. Sila po ay meron ding online gaming na negosyo na kalakip sa kanilang lisensya. At bukod po doon po sa online gaming companies, isusumiti po namin sa committee yung pong pangalan, una yung pangalan nung may lisensya, pangalan ng lisensya, at pangalawa po ay kung sino po ang mga beneficial owners nito. Kulang 70 po lahat, Your Honor. Isusumiti po namin lahat yon sa committee. Ang siguro po, Mr. Chair, ang kailangan natin para mas maging malinaw, sino yung official owner, sino yung beneficial owner, sino yung gaming system administrator, ano yung mga games. Katulad po ng halimbawa, itong AB Leisure Exponent Inc. Yung mga games niya po, ito yung DG Plus, Arena Plus, Bingo Plus. Ito po yata yung nag-sponsor nung isang concert. Ngayon lang, pati po ako ay kanyang idinawit. Nagpapatawa po siya. Nakita niya yung dating Senador Grace po na nagtatawa. Natawa po at siguro naging successful siya. Napatawa niya si Senador Grace po. Bigla ba niya naman sinabi, tingnan niyo yung mukha ni Marcoleta kung matatawa kayo. Napakawalang hiya nung tao na yun, Mr. Chair. Ayaw ko na pong patuksin siya. Ang nag-sponsor po yung DG Plus. Kaya po lumalaki po eh. Gumagamit po sila ng mga ganong klaseng mga sikat na mga tao. So, alam ko po malaking pag-uusap ito, Mr. Chair. At alam ko, I think the PAGCOR and the DICT will be struggling to reinvent themselves kung paano ma-address ito. Halimbawa, mapag-usapan natin total ban. Paano kaya ang gagawin nila? Sa ngayon pa lang, Mr. Chair, I would suggest, kung nandito po yung representative ng PSP, na silang nagre-regulate po ng mga e-wallets. I believe, Mr. Chair, the PSP should issue a suspension order to e-wallet platforms to deny links to all these online game platforms para wala na pag-uusapan. Can the BSP do that? Morning, Mr. Chair, Your Honor. Yes, as the Monetary Board of the Bangko Sentral ng Pilipinas has approved our policy that we direct the BSP supervised institutions to
take down and remove all icons and links redirecting to online gambling sites. Isang magandang pagkakataon para ang PAGCOR po ay makita at maanalisa kung ano pa po ang mga pwedeng gawin para po mas maging parehas, para po ang regulasyon ay maging maayos nang sa ganun ay hindi nga malulunaman ang ating mga kababayan dito sa pag-patronize ng online gaming. Ito po ang isang katanungan pa. Pakibilisan na lang ang sagot ninyo. Opo. Marami pong, hindi ba ninyo nababasa sa mga diary, yung mga nagpapakamatay, yung mga nagsusuicide? Tinutulungan niyo ho ba ito? Because kayo din ho may kasalanan, kaya ho nagpakamatay yung bata or somebody. Wala ba kayong tulong man lang doon sa pamilya? Meron pong complaint mechanism ang PAGCOR at ang totoo, Chairman, meron pong humigit kumulang halos 6 na po hanggang 70 sulat or complaints ang natatanggap or informasyon ang natatanggap namin. At yun po ay gusto ko lang ipaalam sa inyo, doon po sa humigit kumulang sa 2,000 complaints or sulat na natatanggap namin, 60% po nun ay nagmumula sa illegal online operator. At 40% lang po yung sa legal. At doon po, sa nakaraang taon, binalikan ko nga po yung mga sulat, pinabalikan ko, 7 po ang impormasyon at himihiling sa amin ng tulong for rehabilitation. 7 lang po ang natanggap namin sulat at yan po'y inaksyon na namin na i-refer namin sila sa accredited rehabilitation centers at na-monitor naman namin maayos. Pero doon po, magtatapat po ako sa inyo, hindi po kami nakatanggap. Bagamat may nabasa kami, ay puro po kasi pag mababasa mo sa press sa inaakala at wala naman sinasabing specific. Pero magtatapat po ako sa inyo, Chairman, sa 3 taong ko po ron, hindi kami nakatanggap ng anumang sulat mula sa pamilya ng isang nasawi. Wala po kami natanggap na sulat na himihingi ng tulong. Dahil pwede ko naman sabihin sa inyo na lahat po ng sulat ng nanggagaling sa mga LGU at kung ano-ano ang ahensya ng gobyerno, ina-actionan po namin yung kaagad. Pero sa pagkakataong ito, gusto kong ipaalam na wala pong naging formal kaming natanggap na sulat tungkol sa isang pamilyang humihingi ng tulong para sa may mga nasawi nilang kapamilya. All right, maraming salamat. I'll reserve my next question later on sa second round. Salamat. Senator Cayetano. Thank you, Mr. Chairman. Before I ask PAGCOR, 2 or 3 points lang. Deputy Governor, can you clarify? Sabi niyo kanina kay Senator Marcoleta, may order na kayo na tanggalin yung links. Yes, Your Honor. So, hindi sumusunod sa inyo. Do you have GCash? Yes, Your Honor. I-open nyo yung GCash mo ngayon. Nandiyan pa huli yung link. We gave them 48 hours, So- Your Honor, to take down the links. When did you order, Deputy Governor? Today, Your Honor. So, can you please, I know, sir, sa banking, very conservative, you have a very good reputation. Pero please speak very clearly to us. Diba? What you did on July 25, nag-circulate kayo ng proposal sa mga e-wallet at hinintay nyo pa yung kanilang reply. Tapos today lang kayo nag-order. Kasi may hearing today. Your Honor, if I may, Hindi, kasi ang sagot nyo kay Senator Marcoleta, kulang na lang pumalakpak ako eh. Papalakpak kasi dapat talaga ako kasi at least umaksyon kayo kaagad. Kasi yung governor nyo, ang ganda ng statement, dapat daw mahigpit. Pero wala namang aksyon. You know, I will go to, I will stop there, Deputy Governor. But be very clear here kasi hindi lokohan tong hearing na to eh. Diba? Sana sinabi yung kanina, sir, it took us time and everything, but we're giving them 48 hours. Eh, sinabi nyo, hindi, you ordered them na eh. Pag binuksan mo ngayon, meron eh. Hindi po ba? Seryoso, pinag-uusapan natin eh. Lokohan ba to? Nako. So please, sir, di ba, ano lang, konting pagiging forthright naman at konting ano tayo pag nag-uusap dito, di ba? Ang PAGCOR mahirapan sumagot kasi trabaho nila magnegosyo ng ng gaming eh. That's why, di ba, we'll allow them to but you get my point, sir.
Okay, so 48 hours makakaasa kami na tanggal na lahat. Yes, Your Honor. Why do they need 48 hours? Isn't that instant naman? DICT, pag sinabi ko today, tanggalin nyo yan, hindi kaya ng technical ng mga e-wallets yun? So ano, balato muna, 2 more days? With the permission of our Secretary, Mr. Chair. Yes or no lang, sir? Para Yes, it can be done right away, Mr. Chair. So sir, why do we give them 48 hours pa? Kung sure naman kayo. So kung may mamatay ng 48 hours kasi nalulundon, okay lang sa atin o sayang kita? Your Honor, Hindi ko naintindihan kasi binigyan nyo since it's August 14 Binigyan nyo since July 5. You know, if you call them into the room, you are the central bank. So I'm sorry, Mr. Chairman, I'm just talking in terms of from the Committee on Banks, di ba? I was briefed. Conservative, these are gentlemen, etc. But if you called everyone into the room on July 5 and everyone pumayag, the next day, July 26, wala. You come here in the day of the hearing, you know all of the cameras are here, representing the central bank, telling Senator Marcoleta, wala nang links. Then nung tinignan ko meron, then we're giving them 48 hours na hindi naman nila kailangan ng 48 hours. Ako po. Bakit po? Bakit tayo ganun? Your Honor, we gave them sufficient time for all of them to Sir, remove- the ICT just said now, they can do it instantly. Wala kayong technical people sa central bank? Kayo nagre-regulate ng e-wallets Or sayang yung kita nung 2 days? Mhm. Your Honor, it's because of that reason to give them time to take them down, lahat sila, and also to give adequate or prompt information to the public. So for Sir, number 1, July 25 pa yung memo nyo. At pumayag sila. So alam na nila. So naghahanda na sila. Number 2, the public, sila nga ang biktima Sila ang biktima. Why do they need to notice na kung gusto nilang sugal, they can do it otherwise, but they do not go to the link. Anyway, I'm taking up too much time, but sir, please, I look forward to working with you. I'm sorry, ikaw yung nandito in the central bank, pero central bank is one of the most respected institution na may political will dito. Ang monetary board is independent. So, pag sinabi yung decisive yung action, decisive tayo. Yeah. Sir, may I move to PAGCOR? First of all, may I start by thanking you na meron know your customer. Senator Cayetano, balikan ko lang po si BSP. Kailan mo magtatapos itong 48 hours? it starts from today. Kailangan po matatapos. Anong araw po yan? That's 2 days sa Saturday, Your Honor. Sa Saturday. So sa Saturday, in-expect natin na committee na ito na wala ng games dyan sa e-wallet na yan. By end of Sa Saturday. Saturday. Apo. Anong oras po sa Saturday? Umaga, tanghali, gabi? 48 hours po, so we give them until the end of Saturday to remove. End of the Saturday. So ibig sabihin, sige, pagbibigyan kita, Sunday morning, hindi ko na makita yung games sa mga e-wallets. Apo, wala na. Pag may nakikita po ako, iko-content kita. Ako. Pwede po. Para malinaw po tayo, hindi yung, sabi nga ni Senator Cayetano, wag mo ninyo biro-biruin ng komite na ito. We have a problem. We have a crisis. Hindi po ito basta-basta. We are facing crisis, Mr. BSP, sir. And when you say, Saturday po, huling oras na Saturday, sige, pagbibigyan kita hanggang Sunday. Pag Sunday morning, meron pa pong mga games sa mga e-wallet, sir. Iko-contempt ka namin. Yes, Your Honor. And Yun. we'll also take, we will sanction also the concerned BSP. Mr. Chairman, if I may,